Tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Oo, hindi. Bakit? Opo, tama po. Dahil matagal nang humihiling ng hustisya yung ating mga pamilya biktima ng extrajudicial killings nung panahon ni President Duterte, at ito lamang yung kanilang last recourse dahil sa panahon na nasa katungkulan si President Duterte at magpahanggang ngayon, Tito Boy, ay hindi pa nakakakuha ng hustisya. Kung magpa-file man sila ng kaso dito, maraming mga sagabal. Like for example, yung ating justice system. Nakita natin kung gaano kabagal yung justice system. Ilang taon na yung nangyari, no, mula nung 2016. No, kalahati ng at mula 2016 hanggang ngayon ay ilan lang na mga kaso ang talagang merong mga conviction. Sa more than 30,000 na sinasabing mga biktima ng extrajudicial killings, karamihan doon, Tito Boy, ay hindi man lang naimbestigahan. Kaya talagang walang hustisya yung pamilya. So, kaya dapat lamang no, na sa ICC, dahil isa pang naging dahilan, sinasabi ng mga pamilya, Tito Boy, na kapag kumukuha sila kahit na police report, ay pinagkakaitan sila kahit na police report yung pamilya. At sa ngayon nga na nandoon na sa ICC si Duterte ay marami pang mga threat, mga tinatakot pa yung mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. Kaya dapat lang na doon siya litisin at tama lang yung ginawang pag-aresto ng ICC dahil para mabigyan na ng katarungan yung ating mga kababayan. Follow-up questions? Jason? Sa panahon ho natin ngayon na nagkakaroon po tayo ng matinding dibisyon dahil sa nangyari sa dating Pangulo, ang aking katanungan ay bilang isang lingkod bayan natin, paano natin malulutas ang sitwasyon na to na pagkakaroon ng matinding dibisyon dahil sa issue politikal? Salamat. Yes, nakakalungkot na nagkakaroon ng malaking pagkakahati-hati ang ating mga kababayan. Pero ang sagot natin dito, no, yung paano ba natin maibibigay talaga yung hustisya? Sana maintindihan ng ating mga taong bayan na kailangan talaga yung hustisya above all. Hindi po ba? At bilang mga mamamayan, bilang kinatawan, bilang teacher, kailangan nating painstakingly ipaliwanag sa ating mga kababayan yung nangyayari, no, sa ating paligid at magbigay tayo ng mga pamamaraan para mag-unite yung ating mga kababayan doon sa pag-unite doon sa pagkukuha ng hustisya. Harvey? Marami pong grupo na nagsasabi na posibleng may problema doon sa pag-aresto at one of the major premise po kung bakit tayo pumupunta sa ICC ay sinasabi nila na may problema sa ating justice system. Bilang isang kongresista po at bilang tumatakbong senador, ano po ang nakikita nating mga problema sa justice system natin at ano ang mga solusyon na pwede nating gawin? Yes, so sinasabi talaga natin Harvey, na yung ating justice system ay may kakulangan. To say sinasabi nila bulok daw yung ating justice system. Unang-una, yung mga kaso na mga idinudulog ay ilang taon na yon, no, bago ito madesisyonan, 5 taon, 4 na taon. Tapos, syempre, ang ating justice system ay pabor lang doon sa mga mayayaman. Sino ba yung nakaka-afford ng mga mahuhusay, ng mga abogado? At yung ating mga kababayan na mga mahihirap ay talagang kapos na kapos talaga sa hustisya. Kaya kailangan nating baguhin ito. So paano natin babaguhin ito? Yung kailangan natin talagang mabago talaga yung pagtingin, no, na dapat na ibigay, no, sa ating mga kababayan yung like yung attorney, etc. Okay. Who does the last follow-up question? Jason, go ahead. Teacher Franz, nabanggit niyo po kanina na mabagal ang ating justice system dito sa Pilipinas. Ang tanong ko lamang po ay,
Ano po kaya ang nagawa natin bilang mambabatas para ito'y mapabilis? Knowing the fact na we are talking also here about the checks and balances among the HOR and also to the judiciary. And, ma'am, kung sakasakaling maluluklok po kayo sa Senado, paano po yung mga programang gagawin natin ukol sa hudikatura? Salamat po. Sa ngayon, Teacher Jason, no, sinasabi natin na mabagal, may kakulangan tayo. Kaya lagi tayong nag-aaproba ng mga pagbubukas ng mga sala o yung mga mga korte, no? Kaya lang ang problema natin dito ay yung pondo. No, kailangan ay madagdagan yung pondo doon sa pagbubukas ng iba't ibang mga korte at syempre kailangan din natin ng magbigay din ng mga kawani na pwedeng mag-asikaso doon sa ating mga korte. Kaya malaki talaga yung kakulangan dahil doon sa kakulangan natin doon sa budget. Sana magkaroon ng guidelines, no? Ipe-propose natin yung guidelines na dapat ay ma-resolve agad yung kaso for a certain period of time. Depende doon sa level ng kaso o gaano kalala yung kaso.